It immediately brought tears to my eyes. It's the most horrifying thing I've ever seen done to a human being, especially a child. I'm here for my baby, for justice for her, because that man murdered my baby. A child and child abuse and neglect that we've ever seen. There's no excuse for that. Ang makikita mo ay isa sa mga pinaka-nakakabagabag na kaso ng pang-aabuso sa bata na naitala kailanman. Ang kwento ng 4 na taong gulang na si Tegan Skiba ay sobrang kasuklam-suklam na nagpaluhod sa mga batikang detective at mga medikal na profesional sa kalungkutan. Ito ay hindi lamang isang tunay na kwento ng krimen para sa shock value. Ito ay isang matalim na wake-up call tungkol sa ating tungkulin na protektahan ang mga inosente. Si Tegan ay isang maliwanag, mapagmahal na batang babae na sumasamba sa mga prinsesa at paru-paro. Nakalulungkot, ang kanyang ina ay gumawa ng isang malaking desisyon na iniwan siya sa pangangalaga ng isang bago, marahas na kasintahan, si Jonathan Richardson. Sa loob ng 10 araw, habang ang kanyang ina ay wala para sa pagsasanay sa militar, si Tegan ay ikinulong sa isang bagsak na kulungan at sumailalim sa walang humpay, sadistikong pagpapahirap na sa huli ay kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang boses ay malupit na pinatahimik. Ngunit sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanya, maaari naming iligtas ang isa pang bata na hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Ito ang kwento ng isang maliit na batang babae na nabigo ng bawat nasa hustong gulang na dapat ay nagpanatiling ligtas sa kanya. Tinatawag ito ng Johnston County Sheriff na isa sa pinakamasamang kaso ng torture na kinasasangkutan ng isang bata na nakita niya. Ito ang pinakamasamang kaso ng pagpapahirap sa isang bata at pang-aabuso at pagpapabaya sa bata na nakita natin. Walang dahilan para dito, babala. Ang iyong maririnig ay maaaring ang pinaka-nakakabagabag na kaso ng pang-aabuso sa bata. Na-cover ko na. Ang kwento ng 4 na taong gulang na si Tegan Skiba ay naglalaman ng mga detalyeng napakakilabot. Ang mga batikang detective at mga medikal na profesional ay napaiyak. Ito ay hindi lamang isa pang totoong kwento ng krimen. Isa itong wake-up call para sa sinumang maghihinala na maaaring nasa panganib ang isang bata, ngunit nag-aalangan na kumilos. Kinailangan kong ihinto ang pagre-record ng maraming beses habang inihahanda ang video na ito. Ganyan kasira ang kasong ito. Ngunit ang kwento ni Kegan ay dapat sabihin na ang kanyang boses ay pinatahimik, ngunit sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nangyari sa kanya, maaari naming iligtas ang isa pang bata. Nagsimula ang kwento ni Tegan Skiba tulad ng marami pang iba, isang batang ina. Pagkilala sa isang lalaki, ang pagsilang ng isang bata. Ang sumunod na nangyari ay nauwi sa isang trahedya na ikinagulat ng lahat at nagpaluha maging ang mga may karanasang pulis, doktor at hukom. Mga kaibigan, habang pinapanood mo ang kwentong ito, mangyaring isulat sa mga komento kung anong oras ng araw mo pinapanood ang video na ito. Makakatulong ito sa akin na maunawaan kung kailan pinakamahusay na mag-publish ng mga katulad na material at mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang mas maraming tao ang matuto tungkol sa mga kwentong ito na na-publish sa aming channel. Noong ika-6 ng Hulyo, 2006 sa Raleigh, North Carolina, ipinanganak ng 26 na taong gulang na si Helen Reyes, ang isang batang babae na pinangalan ng Tegan Alisa Skiba, isang malusog na sanggol na may kayumangging mga mata at maitim na buhok ang naging sentro ng atensyon ng pamilya. Magiliw nilang tinawag siyang G. Ang batang babae ay lumaking malusog at masaya, ngunit ang relasyon ng kanyang mga magulang ay may problema. Nakilala ni Helen si Jerry Skiba noong nakaraang taon sa isang restaurant ng Applebee. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at hindi nagtagal ay nabuntis si Helen. Di nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ni Tegan. Naging pisikal na abusado si Jerry at naghiwalay ang mag-asawa pagkatapos ng breakup.
Si Jerry ay gumawa ng kaunting pagsisikap na manatili sa buhay ng kanyang anak na babae at kalaunan ay inaresto dahil sa pagtutulak ng droga. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama, si Tegan ay napapaligiran ng pagmamahal. Ang mga magulang ni Jerry, sina Gerald at Sarah Skiba, ay malugod na naging mapagmahal na mga lolo't lola na sinusubukang punan ang kawalan na iniwan ng kanilang anak. Hindi lamang nila tinulungan si Helen sa pag-aalaga ng bata, ngunit lumikha din ng isang tunay na koneksyon sa maliit na batang babae. Si Tegan ay lumaki sa isang maliwanag na mapagmahal na babae. Sinamba niya ang mga prinsesa at ang kulay purple. Nagkaroon siya ng espesyal na pagmamahal sa kalikasan. Mahilig siyang maglaro sa hardin ng kanyang lola, manghuli ng mga paru-paro at mga kulisap, paggunita ng kanyang lolo. Napakasarap ng pakiramdam namin kapag nasa paligid lang siya. Si Tegan ay may gininto ang puso. Inaalagaan niya kahit ang kanyang mga laruan tuwing gabi bago matulog. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang lahat ng kanyang pinalamanan na hayop upang panatilihing mainit at komportable ang mga ito. Noong hindi niya inaalagaan ang kanyang mga laruan, mahilig siyang gumawa ng mga kwintas mula sa mga kwintas. Imposibleng hindi humanga sa munting Tegan na nagmahal ng sobra at gustong mahalin. Bilang kapalit, kung ang desisyon ay ipinaubaya sa pamilya Skiba, kinuha sana nila ang kustodiya ng kanilang apo upang ibigay sa kanya ang masayang buhay na nararapat sa kanya. Sa kasamaang palad, may iba pang plano si Helen Reyes. Matapos makipaghiwalay kay Jerry, si Helen ay nanatiling walang asawa ng ilang sandali. Nagbago ang lahat noong unang bahagi ng 2010 nang makilala niya ang 21 taong gulang na si Jonathan Douglas Richardson. Tulad ng kanyang dating, si Jonathan ay nagkaroon ng isang problemang nakaraan na may mga paghatol para sa pag-atake, pinsala sa ari-arian at pagmamaneho ng lasing. Hindi itinago ni Jonathan ang masamang ugali. Ayon sa mga kamag-anak, madalas niyang sinisigawan at minumura si Helen na naging tahimik at mahiyain sa paligid. Sa kabila ng lahat ng mga palatandaan na siya ay lumipat mula sa isang malupit patungo sa isa pa, pinahintulutan ni Helen ang kanyang sarili na lumalim pa sa relasyon na ito at walang pag-aalinlangan. Binigyan siya ng access sa kanyang anak na babae. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang kanilang relasyon, nagsimulang lumayo si Helen sa pamilya Skiba. Bigla siyang tumigil sa pagsagot sa kanilang mga tawag at mensahe na pinutol ang mga taong may mahalagang papel sa pagpapalaki kay Tegan. Sinira nito ang Skiba at sinubukan nilang humanap ng mga legal na paraan para makuha ang kustodiya ng Tegan, ngunit pinahirapan ito ng batas ng North Carolina. Nakipag-away din si Helen sa sarili niyang mga magulang. Noong Hunyo 2010, nagkaroon ng seryosong pagtatalo sina Helen at ang kanyang ina na si Maria pagkatapos ay nagpasya si Helen na lumipat at manirahan ng permanente kay Jonathan. Biglaan. Ang pag-alis kay Tegan mula sa kanyang sistema ng suporta para sa isang bagong lalaki ay lubhang iresponsable. Ang relasyon ay bago. Kaunti lang ang alam ni Helen tungkol sa lalaking ito o kung paano niya pakikitunguhan ang kanyang anak. Ang alam ni Helen ay kung paano siya tratuhin ni Jonathan nang may pagsigaw at pagsalakay. Gayunpaman, nagpasya siyang lumipat sa kanya. Sa kabila ng malaking problema, nakatira si Jonathan sa isang converted shed sa likod bahay ng kanyang lolo't lola. Ang estrukturang may bubong na lata na may sukat na 20 by 20 talampakan ay matatagpuan humigit kumulang 150 talampakan mula sa pangunahing bahay. Ang shed ay maaaring angkop para sa isang binata, ngunit ganap na hindi angkop para sa isang 3 taong gulang na bata. Ito ay may kuryente, ngunit walang umaagos na tubig o palikuran. Ang mga naninirahan sa shed ay madalas na tumatae sa loob nito. Wala rin itong kusina sa shed. Sina Helen, Jonathan at Tegan ay magkasamang natutulog sa iisang air mattress sa sahig. Ayon sa mga kapitbahay, ang Tegans
Ang oras sa shed ay hindi lubos na miserable kahit noong una. Naalala nilang nakita nila itong naglalaro sa labas. Mahusay na binanggit ni Helen ang relasyon ni Jonathan sa kanyang anak na tinawag siyang ama. Sinabi niya na minsan ay mahigpit siya sa kanya, ngunit ipinakita niya na mahal at inaalagaan siya nito. I trusted him and his word, Tegan said she really liked him and wanted him to be her daddy. Ito ay isang gawa-gawang bersyon ng katotohanan na kinumbinsi ni Helen ang kanyang sarili na ang totoong buhay sa shed ay mas madilim. Si Jonathan ay nagkaroon ng hindi mapigil na init ng ulo na naging dahilan upang siya ay magalit kay Helen at sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang lola ay umamin na siya ay natatakot sa kanya. Ang kanyang marahas na pag-uugali ay umabot sa lahat ng tao sa kanyang buhay. Kabilang ang 3 taong gulang na si Tegan Helen na sinabing sinubukan niyang magtakda ng mga hangganan sa kung paano tinatrato ni Jonathan ang kanyang anak na babae, ngunit iba ang ipinakita ng kanyang mga aksyon. Minsang naglagay siya ng sigarilyo sa bibig ni Tegan at naglagay ng lata ng beer sa harap niya na kinuna ng larawan ng eksena, bagaman pinagalitan siya ni Helen. Dahil dito hindi ito tumigil. Jonathan. Ang masama pa, si Tegan na 3 taong gulang pa lamang ay madalas umanong pilitin na uminom ng alak. Nakatira sa shed ng walang maayos na pasilidad. Ang Tegan ay regular na nagkaroon ng mga aksidenteng may kaugnayan sa palikuran na walang tubig o palikuran. Walang ibang pagpipilian ang batang babae. Madalas siyang natutulog sa kanyang maruming damit na pinagkaita ng pangunahing dignidad. Sa halip na lutasin ang problema ng mahihirap na kalagayan sa pamumuhay, pinarusahan siya ni Jonathan para sa mga pangyayaring ito. Nagsimula rin si Tegan na makaranas ng hindi maipaliwanag na mga pinsala noong minsan siyang naiwan kay Jonathan. Nang bumalik si Helen mula sa isang paglalakbay sa tindahan, nakita niya si Tegan na may hiwa sa kanyang ulo. Sinabi ni Jonathan na nahulog ang babae sa kanyang bisikleta. Sa isa pang pagkakataon pagkatapos ng paglalakbay sa dalampasigan, nagkaroon ng pinsala sa mata si Tegan na ipinaliwanag ni Jonathan na sanhi ng alon. Marahil ang pinakanakakabagabag ay ang oras na bumalik si Helen sa bahay upang hanapin si Tegan na nababalot ng mga bitak. Ayon kay Helen, pumasok ako sa loob, hinawakan ko siya, niyakap at sinabing mahal ko siya. Sinabi niya sa akin na hinampas niya siya dahil sa pagsusukan niya sa kanyang upuan. Pinalo niya ito ng kable ng kuryente. At iginiit ni Helen na siya ay laban sa karahasang ito at nakipagtalo kay Jonathan sa tuwing mangyayari ito. Gayunpaman, patuloy niyang inilapit si Tegan sa kanya at madalas na iniiwan silang magkasama. Kung ang kwento ni Tegan ay nakaantig sa iyo gaya ng naantig sa akin, mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan sa social media. Marahil ito ay makakatulong sa isang tao na mapansin ang mga palatandaan ng pang-aabuso sa bata at mamagitan sa oras. Ang isang simpleng repost ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Noong unang bahagi ng Hulyo, 2010, kinailangan ni Helen Reyes na maghanap ng magbabantay sa Tegan. Habang sumasailalim siya sa 10 araw ng pagsasanay sa US Army Reserve sa New Mexico, nagkaroon siya ng ilang mga opsyon kabilang ang mapagmahal na lolo't lola ng Tegan o ang kanyang sariling mga magulang. Sa halip, pinili ni Helen si Jonathan nang magboluntaryo siyang alagaan si Tegan. Agad namang pumayag si Helen kahit alam niya ang kalupitan nito sa kanyang anak. Noong 5 ng Hulyo, 2010, isang araw lamang bago ang ika-4 na kaarawan ni Tegan, hinatid ni Jonathan si Helen sa kanyang lokasyon ng pagsasanay sa militar at kasama nila si Tegan sa kotse. Ang maliit na batang babae ay nagpaalam sa kanyang ina na hindi alam na nakita niya itong buhay sa huling pagkakataon. Sa pagbabalik, huminto si Jonathan sa Lowe's kung saan siya bumili ng isang trangka at mga gamit sa padlock na kalaunan ay natagpuan sa pintuan ng shed. Malinaw para panatilihing nakalak si Tegan sa loob. At ang iba tulad ng inaasahan, hindi biglang naging malasakit si Jonathan nang tanggapin niya ang responsibilidad para kay Tegan. Sa halip,
Isinailalim niya ang batang babae sa 10 araw ng pagpapahirap. Napakalupit kaya napaiyak ang mga kawani ng ospital at mga pulis. Sa unang araw pagkatapos ng pag-alis ni Helen, nagsimulang magtatag si Jonathan ng mga patakaran para sa Tegan. Dahil walang palikuran sa shed, hiniling niya na gumamit ng balde ang batang babae na katatapos lang ng 4 na taong gulang. Nang maaksidente siyang normal para sa isang batang kasing edad niya, nagalit si Jonathan. Itinalin niya ang kanyang mga kamay sa isang crossbeam at sinimulan siyang hagupitin gamit ang isang kable ng kuryente. Ang manipis na balat ni Tegan ay hindi nakayanan ang mga suntok at hindi nagtagal ay lumitaw ang mga dugoang guhitan sa kanya. Nanatili ang mga mancha ng dugo sa kutsyon kung saan natutulog ang dalaga. Pinilit niya itong ulit-ulitin kapag kailangan kong gumamit ng palikuran. Ipinapangako ko na sasabihin ko sa isang tao sa gabi kapag siya ay tuluyang nakatulog. Pagod na sa sakit at takot. Pinadalhan ni Jonathan si Helen ng larawan ng natutulog na si Tegan na nakakapit ng dugo ang t-shirt sa kanyang dibdib. Nabasa ang caption, "Okay na ang lahat. Helen, malayo." Hindi nagtanong. Sa ikalawang araw nagsimulang magpakita si Jonathan ng mas malupit na anyo ng karahasan. Ipinagbawal niya si Tegan na gumamit ng banyo sa pangunahing bahay na ginawang dahilan ng kaparusahan ang natural na pangangailangan ng bata. Natuklasang nabasa muli ni Tegan ang kutsyon. Siya ay naging galit na galit. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya nililimitahan ang sarili sa mga pambubugbog sa paghawak ng place. Hinawakan niya ang maliliit na daliri ni Tegan, pinipigilan itong hilahin ang kamay nito at pagkatapos ay ipinasok ang isang bagay sa ilalim ng kuko nito at mabilis na humakbang paitaas hanggang sa mapunit ang kuko. Ang sigaw ng dalaga ay lalo lamang siyang ikinatuwa. Sa pagtatapos ng araw, nawalan siya ng ilang mga kuko at ang kanyang mga daliri ay naging dumudugo na masa. Sa paglaon, matutuklasan ng investigasyon ang mga bakas ng iba't ibang biological fluid sa damit na panloob ni Tegan, kabilang ang semen na malinaw na katibayan na ang sexual na pang-aabuso ay naging bahagi ng kanyang pagdurusa mula sa mga unang araw. Sa ikatlong araw, 8 ng Hulyo, ang temperatura sa shed ay umabot sa 108 degrees Fahrenheit. Sa masikip na mainit na kahon na ito, umiyak si Tegan dahil sa uhaw. Gumawa si Jonathan ng bagong pagpapahirap. Naglagay siya ng isang mangkok ng tubig sa harap niya, ngunit pinagbawalan siya na uminom. Ang mga aso ay tumatawa gamit ang kanilang mga dila. Natatawa siyang pinagmamasdan ang 4 na taong gulang na bata na naghihirap. Nang pahirapan ng uhaw si Tegan patungo sa mangkok na sinusubukang sumalok ng tubig gamit ang kanyang mga labi, biglang kinagat ni Jonathan ang kanyang tainga na nag-iwan ng isang punit-punit na sugat. Hindi ito ang huling kagat. Sa pagtatapos ng 10 araw, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng 66 na marka ng kagat ng tao. Ang ilan ay napakalalim na umabot sa tisyu ng kalamnan. Sa ilang mga kaso, literal niyang pinunit ang mga piraso ng laman gamit ang kanyang mga ngipin. Nang gabi ring iyon, pinatayo siya ni Jonathan na nakaharap sa dingding na nakataas ang mga braso, paulit-ulit na inuulit. Ang parehong parirala, kapag kailangan kong umihi, ipinapangako kong sasabihin sa isang tao. Sa ilang mga punto, sinimulan niyang i-record ang kahihiyan na ito sa kamera. Kumuha ng 37 segundong video ng kanyang pagdurusa. Sa recording, pagod na pagod si Tegan sa pink na sando at dark pants. Nakatayo na nakaunat ang mga braso na nakaharap sa dingding at walang pagbabagong inuulit ang parirala. Pinipigilan siya ni Jonathan na sumigaw sa kanya upang magsalita ng mas malakas. Natakot yata. Inulit niya ang pariralang 4 na beses pa. This time, mas malakas. Sa ika-4 na araw ng pagpapahirap, natatakpan na ng mga sugat at pasa ang katawan ni Tegan. Si Jonathan ay nagsimulang gumawa ng mga bagong anyo ng pagpapahirap.
Natuklasan niya na ang isang nakalantad na kable ng kuryente ay maaaring gamitin hindi lamang para sa paghampas, kundi pati na rin para sa mas sopistikadong pagpapahirap. Ibinalot niya sa leeg ni Keegan ang nakalantad na kordon at saglit na isinaksak ito sa isang saksakan. Ang electric current ay dumaloy sa katawan ng bata na nagdulot ng mga kumbulsyon at nag-iwan ng mga paso na hugis spiral sa kanyang balat. Nang sumigaw si Tegan na tinatawag ang kanyang mama, isinandal ni Jonathan ang kanyang ulo sa dingding na humihingi ng katahimikan. Mamaya matutuklasan ng investigasyon ang mga audio recording ng mga pagpapahirap na ito kung saan maririnig ang desperadong pag-iyak ni Tegan. Pagtulong ni Mommy at ang magaspang na tugon ni Jonathan, tahimik na asong babae na sinundan ng tunog ng suntok. Araw-araw ang katawan ni Tegan ay nakakatanggap ng mga bagong sugat sa ibabaw ng hindi pa gumagaling na mga matatandang nagpaparami ng sakit. Ang isang doktor na kalaunan ay nagpatotoo sa paglilitis ay mapapansin na ang gayong pagpapatong ng mga bagong pinsala sa mga luma ay tanda ng sadistikong kasiyahan na nagdudulot ng paulit-ulit na pananakit sa parehong mga lugar. Sa ikalimang araw ng pagkakakulong ni Tegan sa shed, tila lalong nahumaling si Jonathan sa pagdokumento ng kanyang paghihirap. Nag-record siya ng mga video ng batang babae na nanghina dahil sa gutom, uhaw at sakit na humihingi ng awa. Sa isa sa mga video na kinuna noong gabi ng 10 ng Hulyo, nakatayo si Tegan malapit sa dingding. Nakataas ang kanyang mga kamay na nakatali ng lubid kaya halos hindi niya nahawakan ang sahig gamit ang kanyang mga paa. Pinipilit siya ni Jonathan na ulitin ang mga parirala tungkol sa kung paano niya sasabihin sa kanya kapag kailangan niyang gumamit ng banyo. Sinisigawan siya kapag nagsasalita siya ng napakatahimik. Sa panahong ito, habang naghihirap ang batang si Tegan, nagpatuloy si Jonathan sa normal na pamumuhay. Nakipagpalitan siya ng mensahe sa 2 babae sa social media, nanliligaw at nag-aayos ng mga pagpupulong. Ganap na hindi pinapansin ang paghihirap ng bata. Nakakulong na ilang metro lang ang layo sa kanya. Sa ikalimang araw, si Tegan ay nasa semi-conscious na estado. Hindi nakayanan ng kanyang katawan ang patuloy na pang-aabuso. Sa kabila nito, nakahanap si Jonathan ng mga bagong paraan para pahirapan siya. Nag-imbento siya ng pakinabang kung saan itinali niya si Tegan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay sa isang beam sa kisame at inindayog siya na parang isang palawit. Habang ginagawa ito, sinubukan niyang hampasin ng pamalo ang tiyan nito sa bawat indayog. Kalaunan ay nagulat ang mga kapitbahay na nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa shed, ngunit walang ginawa tungkol dito. Minsang lumapit sa shed ang lola ni Jonathan at napansin niyang may dumi ang pintuan. Kumatok siya sa pinto at narinig niyang mariing inutusan ng apo si Tegan na huwag lumapit sa pinto. Walang sumagot at umalis na lang siya nang walang ginagawa. Nang maglaon sa panahon ng autopsy, 37 rib fractures ang natuklasan sa Tegan. Ang ilan sa mga ito ay nasa proseso ng pagpapagaling. Nangangahulugan ito na ang mga tadyang ay nabali sa iba't ibang oras. Sa buong kakilakilabot na mga araw na iyon, ang mga suntok sa kanyang katawan ay napakalakas na nagdulot ito ng maraming bali ng buto. Sa oras na ito, ang malaglag ay naging isang lugar ng hindi maisip na kakilakilabot. Isang malakas na amoy ng ihi at mga dumi ang tumagos sa lahat ng bagay sa paligid. Si Tegan ay pinagkaitan ng kakayahang mapanatili ang pangunahing kalinisan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng dumi ng dugo at iba pang mga pagtatago. Tila nasiyahan si Jonathan sa paglikha ng gayong mga kondisyon na itinatanggi ang batang babae kahit na ang pangunahing dignidad ng tao. Sa 8 araw ng pagpapahirap, si Tegan ay nawalan ng higit sa 70% ng kanyang dugo dahil sa maraming sugat. Ang kanyang katawan ay pagod na halos hindi siya tumugon sa mundo sa kanyang paligid. Ngunit kahit nasa ganitong kalagayan, hindi tumigil si Jonathan sa pang-aabuso sa kanya. Gumamit siya ng iba't ibang bagay kabilang ang mga patpat at mga kasangkapang metal upang maging sanhi ng pananakit nito. Pagkaraan ay natagpuan ang mga fragment ng tansong alambre
sa balat ng tiagan na nagpapahiwatig na idinikit niya ang mga nakalantad na wire sa katawan nito, ang sexual na pang-aabuso. Ang mga pinaigting na ekspertong medikal ay makakatuklas din ng malawak na pinsala sa mga intimate area ng mga batang babae na nagpapahiwatig ng marahas na pang-aabuso sa iba't ibang bagay. May mga halo-halong biological fluid na natagpuan sa kanyang underwear na nagpapatunay sa katotohanan ng sexual na pag-atake. Sa ikasyam na araw, si Tegan ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ang kanyang katawan ay lumalaban sa kanyang huling lakas, ngunit ang kanyang mga pagkakataon na makaligtas sa gayong paggamot ay halos wala. Wala man lang lakas na umiyak ang dalaga. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw sa awa ng kanyang nagpapahirap. Noong 16 ng Hulyo, 2010, 1 linggo lamang at ilang araw pagkatapos ng kanyang ika-4 na kaarawan, tumae si Tegan sa air mattress na ibinahagi niya kay Jonathan. Nagdala ito sa kanya ng galit. Hinawakan niya ang isang electrical extension cord at sinimulan siyang hagupitin na tinamaan ang ulo nito ng napakalakas na nawalan siya ng malay. Grabe ang suntok na nahati talaga ang bungo niya. Nagsimulang tumulo ang utak sa kanyang mga tainga. Ang panloob na pagdurugo sa kanyang utak ay hindi tugma sa buhay. Napagtanto na siya ay lumampas na. Kinuha ni Jonathan ang kanyang walang malay na katawan at dinala sa ospital. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa kaagad. Mahigit 3 oras siyang naghintay bago siya inihatid sa Johnston Medical Hospital. Pagdating, nagsinungaling siya. Tumalon di umano si Tegan sa kama at tumama sa ulo. Sinabi niya na binigyan niya siya ng isang ice pack at dinala lamang siya sa ospital nang patuloy na sumakit ang kanyang ulo. Ngunit ang mga batang babae na pinahirapan ng katawan ay nagsabi ng isang ganap na naiibang nakakatakot na kwento. Nang makita ng mga medical staff ang kalagayan ni Tegan, nagulat sila. Ang kanyang katawan ay may higit sa 100 at 40 sugat, kabilang ang mga hiwa, pinsala, punit na sugat, marka ng latigo, scab scars, at mga pasa. Tinakpan siya ng 66 na marka ng kagat ng tao mula ulo hanggang paa. Ang ilan ay napakalalim na umabot sa tisyu ng kalamnan. Nabali ang kanyang mga pulso. Ang kanyang mga intimate area ay nagpakita ng mga palatandaan ng pasa at pagdurugo. Ang pinagsama-samang trauma ay naging sanhi ng pagkawala ni Tegan ng higit sa 70% ng kanyang dugo. Ang mga panloob na pinsala ay mas malala pa. Ang mga sugat sa kanyang ulo ay naging sanhi ng parehong pamamaga at pagdurugo sa kanyang utak, ayon sa isa sa mga doktor na gumamot sa kanya. Sa praktikal, walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan ang naligtas, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 25 taon ng medikal na pagsasanay. Nang unang makita ni Nurse Mary Butler ang mga pinsala ni Tegan, laking gulat niya at galit na diretsyo niyang sinugod si Jonathan. Ramdam ang kanyang hindi paniniwala. Sinubukan niyang umalis na nagsasabing kailangan niyang ilipat ang kanyang track. Butler, realizing siya, ay sinusubukan upang makatakas, hinabol siya. Nakuha niya ito sa lalamunan at pisikal na kinaladkad pabalik sa emergency room. Ang matapang na pagkilos ni Butler ay nagbigay daan sa mga pulis na mabilis na makulong si Jonathan. Ipinakita pa niya ang kanyang mga galaw kay Prosecutor Greg Butler. Sinabi niya na itinuro niya si Richardson sa isang silid na pinalakas ng galit at adrenaline. Naalala niyang humingi siya ng baril nang dumating ang mga naka-uniformeng opisyal. Samantala, ang mga medical na kawani ay desperadong nagtrabaho upang iligtas ang buhay ni Tegan. Napakakritikal ng kanyang kondisyon kaya inilipat siya sa UNC Medical Center sa Chapel Hill at binigyan ng life support. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng doktor, patuloy na lumala ang kondisyon ni Tegan. Noong Lunes, Hulyo 19, 2010, alas 6:30 ng gabi, ay binawian ng buhay si Tegan Esquiva.
Ang kanyang pagkamatay ay inuri bilang homisidyo. Nang simulan ng pulisya ang kanilang investigasyon, natuklasan nila ang isang tunay na silid ng pagpapahirap sa malaglag. Kabilang sa mga ebidensya ay natagpo ang duguan ng damit. Isang tape recording ng Tegan na humihingi ng awa. Maraming instrumento ng pagpapahirap kabilang ang isang sirang kable ng kuryente na may mga hubad na wire na tanso at maraming mantsa ng dugo sa buong silid. Kinumpirma ng pagsusuri ng DNA na higit sa 30 mga bagay na natagpuan sa basurahan ay naglalaman ng dugo ng TE. Kabilang sa mga bagay kung saan natagpuan ang mga bakas ng dugo ay ang damit na panloob, pantalon, isang pantulog, isang punda at maging isang stick. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ang batang babae ay nakaranas ng tunay na impyerno sa loob ng 10 araw na iyon. Ang huling salita ni Tegan na narinig ng iba ay isang pagsusumamo. Hindi ko nahihilingin na pumunta sa banyo. Isang kalunos-lunos na patotoo kung paanong ang kanyang dignidad bilang tao ay ganap na natapakan ng kanyang nagpapahirap. Si Jonathan Douglas Richardson ay una nang kinasuhan ng child abuse at sexual assault ng isang bata. Pagkatapos ng kamatayan ni Tegan, idinagdag ang kaso ng first-degree murder. Umuwi si Helen Reyes kinabukasan pagkatapos na maospital si Tegan. Siya ay pinahintulutan ng limitadong pagbisita sa kanyang anak na babae sa ospital habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang Wake County Child Protection Services ay nagpasya na si Helen ay nabigo na protektahan ang kanyang anak na babae at ipinagkatiwala siya sa isang angkop na tagapag-alaga bago umalis para sa pagsasanay noong Hulyo 29, 2010. Si Helen Reyes ay kinasuhan ng child neglect. Hindi likas na kalmado ang pag-uugali ni Jonathan mula nang dumating siya sa ospital. Nang ipaalam sa kanya ng mga doktor ang pagkamatay ni TE, napabuntong hininga na lang siya na parang nakakatanggap ng hindi gaanong mahalagang impormasyon. Sa pagtatanong, sinabi ni Jonathan na pinaliliguan niya si Tegan, ngunit saglit na pumunta sa kusina para uminom ng beer. Sa kanyang pagkawala, nakarinig siya ng mapurol na kalabog at ipinagpalagay na natamaan ni Tegan ang kanyang ulo sa bathtub. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan ng pagsisiyasat na ang katotohanan ay ganap na naiiba. Kailangan mo akong kausapin. Nasa interview room sila. Kalmadong sinusuyo ni Sandy Creech ang kanyang 21 taong gulang na anak na sabihin sa kanya ang nangyari. Sinabi ni Jonathan Richardson noong isang araw bago nahulog si Tegan sa kama at natamaan ang kanyang ulo, sinabi niyang nagkaroon siya ng buhol. Mukhang ayos lang siya, pero sabi ni nanay, napakasama nito. Ang kanyang utak ay namamaga. Ang kanyang katawan ay nagsasara. Ako ay nasa bilangguan para sa isang maliit. Nalaman kong sinabi ni Richardson ang tanging bagay na ginawa niya ay ipop si Tegan sa binti gamit ang isang kable ng kuryente. Ang sabi niya ay nakaramdam siya ng kakilakilabot tungkol dito. Narinig na ni nanay ang tungkol sa ilan sa mga sugat sa Tegan, ang mga palatandaan ng sexual na pang-aabuso. Sinabi niya na nagdadasal siya sa Diyos na magtagumpay si Tegan. Richardson paces nakahinga siya ng maluwag. Sa silid, tumawag si Richardson sa kanyang nobya, si Helen Reyes, na sinasabi sa kanya kung gaano niya kamahal si Tegan. Sinabi pa niya na gusto niyang umangat. Maging mabuting ama ang pamilya. Sinabi ni Richardson na hinampas niya si Tegan sa binti nang gumawa siya ng masama. Ngunit sinabi niyang nagulat siya nang sabihin sa kanya ng mga detektib na nabalian siya ng buto. Ang mga doktor ay nagpatotoo na si Tegan ay may matinding kagat at sugat sa buong katawan. Richardson talks tungkol sa nangangailangan ng tulong. Humihikbi, sinabi niya kay Reyes na aksidente ang lahat. Tinukoy ng forensic examination ang sanhi ng pagkamatay ni Tegan bilang blunt force trauma sa ulo. At ang paraan ng kamatayan ay inuri bilang homicide. Ang pagsusuri ay nagsiwalat din ng mga palatandaan ng maraming pinsala na nagpapahiwatig
ng matinding pang-aabuso. Ang lahat ng medikal na data ay ganap na sumalungat sa bersyon ng ama ng isang aksidente. Habang nasa kustodiya, ipinakita ni Jonathan ang mga problema sa pag-uugali. Inudyukan niya ang ibang mga bilanggo na gawin ang kanyang maruming trabaho. Nagbanta na sasaksakin ng kutsilyo ang isang gwardya at gumawa pa ng panginginig mula sa kanyang sipilyo. Nagsimula na rin siyang magtapon ng sariling dumi sa mga tauhan. Ang paglilitis sa Teganskiba ay naging isa sa mga lubusang naidokumento sa kasaysayan ng estado. Ang bangin, ang madilim na lugar. Ito ay kung paano paulit-ulit na tinukoy ng taga-usig na si Paul Jackson, si Jonathan Richardson. Siya ang lalaking inakusahan ng pagpapahirap kay Tegan sa loob ng 10 araw habang inaalagaan niya ito sa loob ng shed. Tinitirhan nila. Sinabi ni Dr. May mga marka ng kagat at latigo sa buong katawan. Noon dinala ni Richardson ang 4 na taong gulang sa ospital. Ang kanyang mga abogado ay nangangatuwiran na si Richardson ay nagmula sa isang mapang-abusong pagpapalaki. Walang karanasan sa pakikitungo sa mga bata at nagdusa mula sa isang anxiety disorder. Sinabi ng abogado ng depensa, hindi kailanman dumalo si Richardson kay Dick. Pinatay si Tegan. Sinubukan niyang iligtas ang buhay nito. Sinabi nila na ito ay isang solong pinsala. Trauma sa ulo ang pumatay sa bata, hindi isang chain of actions. Ngunit sinabi ng mga taga-usig na alam ni Richardson, ang paglilitis kay Jonathan Richardson ay inilarawan bilang isa sa pinakamasakit sa kasaysayan ng North Carolina. Paulit-ulit na napaiyak ang mga hurado at kawani ng courtroom. Ang hukom ay madalas na tumawag ng mga reses para pahintulutan ang mga testigo na nalulula sa emosyon na mabuo ang kanilang sarili. Maging ang prosekusyon ay kitang-kitang nahihirapan sa mga emosyon minsan. Nagpatotoo si Detective Matt De Silva, ito ang pinakanakakatakot na bagay na nakita kong ginawa sa isang tao, lalo na sa isang bata. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa lahat ng taon kong nagtatrabaho sa pagpapatupad ng batas. Sa buong emosyonal na mga paglilitis, mayroon lamang isang tao na nanatiling kalmado at nakolekta, si Jonathan Richardson. Ang mga emosyon na nakaapekto sa lahat ng tao sa courtroom ay tila walang epekto sa kanya. Nanatili siyang walang kibo sa panahon ng patotoo, kahit na ngumingiti sa oras ng pahinga. Ang mga paglalarawan sa pagdurusa ng Tegan ay tila hindi nagdulot ng pagkakasala, kahihiyan o pagsisisi sa kanya sa panahon ng pahinga sa paglilitis, sabi ng isang tagamasid, si Jonathan Richardson, na inakusahan ng pagpapahirap at pagpatay sa bata ay madalas na nakangiti kapag bumalik ang mga hurado. Nagpatotoo si De Silva na pagkatapos ng kanyang pag-aresto, gumawa si Richardson ng isang nakakagambalang pahayag. Ano ang gagawin mo? Itali mo ako at putulin mo ako. Dagdag pa ng detective, tumingin lang siya ng diretsyo sa akin at bahagyang ngumisi. Partikular na mahalaga sa recording na ito ay ang patotoo ng forensic pediatrician na si Dr. Sharon Cooper na nagsabi, sa aking palagay si Tegan ay biktima ng pagpapahirap sa bata. Siya ay nagkaroon ng higit sa 144 na pinsala. Ito ay isang napakataas na bilang ng mga pinsala. Ang pagkakaroon ng bagong pinsala sa isang lumang pinsala ay magdudulot ng higit pang sakit sa batang ito. At ito ay isa pang uri ng pagkilos na lubos na susuporta sa sadistang kasiyahan. The heart-wrenching moments when Papa Gerald and Lola Sarah Tegan's grandfather and grandmother were forced to leave the courtroom during this testimony because it was so graphic. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at marinig ang testimonya ng saksi, kailangan lang ng hurado ng 70 minuto upang maabot ang hatol. Noong ika-negatibo 4 ng Abril, 2014 na, napatunayang nagkasala ang 25 taong gulang na si Jonathan Richardson sa lahat ng mga kaso, kabilang ang first-degree murder, first-degree kidnapping, first-degree na sexual na pag-atake sa isang bata,
at pang-abuso sa bata na nagresulta sa malubhang pinsala sa katawan. Sa buong pagbasa ng hatol, nanatiling impas si Jonathan. Habang umiyak ang kanyang ina sa silid ng hukuman, agad siyang hinatulan ng hukom ng kamatayan, ang ipinag-uutos na parusa para sa pinaplanohang pagpatay sa unang antas sa estado ng North Carolina. Si Helen Reyes ay napatunayang nagkasala ng pagpapabaya sa bata noong ika-6 ng Marso, 2019, halos 9 na taon pagkatapos ng kamatayan ni Tegan, nasentensiyahan siya ng hindi bababa sa 18 buwang pagkakulong. Nagkomento si Johnson County Sheriff Steve Bizel na napabayaan niya ang kanyang mga tungkulin bilang ina. Nakita na niya ang kanyang anak na binugbog sa kamay ni Jonathan Richardson bago pa man siya umalis, kaya oo, siya ang may kasalanan dito. Ang mga bata ay walang magawa. Mayroon kaming tinatawag na ina na kakaalis lang. Ang mga residente ng Wake at Johnson County ay labis na nabigla sa kaso ni Tegan. Itinuring ng marami, hindi lang sina Jonathan at Helen ang nagkasala, kundi pati na rin ang kanyang mga lolo't lola na nakakita ng mga palatandaan ng pang-aabuso, ngunit hindi nakialam. Ang shed ay 150 talampakan lamang mula sa kanilang tahanan at mahirap paniwalaan na hindi nila narinig ang mga hiyawan ng mga babae. Sa loob ng 10 araw ng pagpapahirap, idinaos ng pribado ang libing ni Tegan. Siya ay inilibing sa Raleigh Memorial Park. Ang lola at lolo ni Tegan ay nag-iwan ng nakakaantig na mensahe sa isang online na alaala na inaalala kung gaano niya kagustong maglaro sa pool, kung paano niya tinawag ang bawat umaga na isang maaraw na araw, at kung paano niya hiniling sa kanila na maghanda ng maple oatmeal para sa kanya bago maglaro sa labas. Ang kwento ni Tegan ay naging mahalagang paalala ng pangangailangang protektahan ang mga bata mula sa pang-aabuso. Ang kanyang maikling buhay ay nagwakas ng malungkot, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nagsisilbing isang tawag sa pagkilos. Kung makakita ka ng mga palatandaan ng pang-aabuso sa bata, huwag manatiling tahimik. Ang isang tawag sa Child Protective Services ay makakapagligtas ng isang buhay. Kung si Tegan ay nabubuhay ngayon, siya ay 17 taong gulang. Sa halip, maaalala lamang natin siya at magsisikap na matiyak na walang bata ang makakaranas ng bangungot na kanyang pinagdaanan. Well, yun ang nagtatapos sa video ngayon. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinaka-nakaligtaan na mga kaso sa buong taon. Kung nakita mong kawili-wili ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification upang manatiling updated at hikayatin kami. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan, kaya manatiling nakatutok.